Salamat po sa inyo na bagamat hindi nakasama ay nanalangin para sa amin at sa inyo po na mga kapatiran na you have remembered us in your prayer. Maraming salamat po. Tayo po ay saglit na yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo sa mga oras na ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Kinikilala po namin, Panginoon, na malibang kami ay iyong tulungan at turuan at bigyan ng kaliwanagan sa iyong mga salita, ito po ay hindi namin lubos na mauunawaan. Kung kaya't kami po ay lumalapit sa iyo na humihingi ng gabay, humihingi ng karunungan, ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Turuan mo po kaming lahat. At tulungan mo po ako sa aking paghahayag upang ito ay aking ma-deliver ng maliwanag, ng maayos, at huwag magdulot ng anumang kalituhan. Idinadalangin ko rin po sa iyo ang aking mga kapatiran na makikinig sa umagang ito. Maging yung pong mga naka-Zoom sa kanilang mga tahanan ay ikaw na rin po, O Diyos, ang gumabay sa kanila. Salamat pong muli sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, na muli kaming magkatipon sa panambahang ito at ikaw ay aming papurihan, kami ay makapanalangin at muli makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po, aming Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kalawalhatian at kadakilaan. Sa pangalan ni Yeshua, Amen. Tayo po ay nasa Exodus chapter 21 at kung napapansin niyo po, part 1 pa rin yung nasa screen. Kasi last Sunday po ay tingin ko marami sa inyo ang hindi nakadalo dahil sa iba't ibang kadahilanan. At maaring yung iba po ay nasa kanya-kanilang tahanan via Zoom, pero baka hindi po naging maliwanag din ang dating ng signal, no? Kasi alam niyo naman, kapag medyo umulan, pati signal ng internet apektado eh. Kaya minabuti ko po na mag-review tayo very quickly doon po sa ating natalakay na last Sunday. Mahalaga po ito kasi dito nakataya kung paano po natin mauunawaan yung pang mga susunod na kabanata. Hindi lang yung mga susunod na kabanata ng Exodus, kundi kasi tatalakayin natin, God willing, ang buong Torah, which is natapos na natin yung Genesis, ngayon po ay nasa kalagitnaan tayo ng Exodus, and then susunod po natin dyan ang Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And para ma-appreciate nyo po yung Leviticus, yung Numbers, yung Deuteronomy, para ma-appreciate nyo po siya, kailangan na maintindihan natin itong premise na ito. Kaya ayaw ko pong lampasan, ayaw kong ipagwalang bahala, dahil kaya ho nawawalan ng interest ang maraming Kristiyano na basahin ang Exodus, no? Basahin ang Leviticus, ang Numbers and Deuteronomy. And even yung mga yung mga prophets. At dahil hindi po lubos na nauunawaan ang nakapaloob na kaisipan doon po sa mga isinulat ng mga may akda ng lumang tipan. At dahil mahina po yung pundasyon sa Old Testament ng maraming Kristiyano, ay hindi po lubos na naunawaan ang New Testament. At ito po ay, ang New Testament ay inuunawa sa panahon natin ngayon sa sarili nating kultura at sa sarili nating kaisipan. Hindi inuunawa ang New Testament sa kultura ng mga Hudyo at sa kaisipan ng mga Hudyo. Kaya we are really missing a lot. Nakikinig din po ako dun sa mga preaching ng mga iba-ibang churches, Christian churches. At ang isa pong naobserbahan ko,
sa mga pinapakinggan ko, ang karamihan nung sa kanila ay mga motivational speaker. Kaya talagang nagdodraw sila ng malaking crowd. Kasi po, they preach more on topical rather than i-preach ang Bible in its right context and in the context of the Hebrew mind. So kaya po masarap silang pakinggan kasi motivational speaker eh. You get motivated when you hear them. And sinubok ko rin pong makinig dun sa ibang religion, hindi born again Christian, mga iba't ibang religion po. Sa akin pong pagsusuri, sa aking personal na pagsusuri, para pong walang pinagkaiba. Yung pong pagtuturo ng ibang religion at saka po yung mga motivational speaker sa mga Christian churches. Parang ang sa akin po ay parang pare-pareha sila, nagmo-motivate lang sila ng tao. But most of them are not really teaching the Bible. Pero meron din po ako napakinggan ni ilan-ilan. Yun po ang nakakalungkot. Kasi iilan-ilan lang po yung talagang scripturally tinuturo talaga ang Biblia. Hindi naman po wala. Meron din po. Kaya lang mas marami po yung mga churches na pag pinakinggan mo yung mga preaching is more on motivating people, encouraging people. No? So, kaya para sa akin po mahalaga na naiintindihan natin ang Biblia sa konteksto ng mga Hudyo, sa kaisipan ng mga Hudyo, sa kultura ng mga Hudyo, sa lengguwahe ng mga Hudyo, kasi ang Bible po ay isinulat ng mga Hudyo. Sa kapanahunan ng mga Hudyo, sa kultura ng mga Hudyo. So kaya, sa totoo lang po mga kapatid, kung hindi dahil kay Jesus Christ, please listen to me, kung hindi po dahil kay Jesus Christ at sa ginawa niyang sakripisyo para sa atin, hindi ho tayo kasama sa Biblia. Hindi ho para sa atin ito. Hindi ito para sa Pilipino, sa Amerikano, sa Aliman. Ito ay para sa mga Hudyo. Ngunit dahil kay Kristo Jesus, tayo po ay napabilang. Doon po kasi ang Diyos ay nakipag-covenant lang sa Hudyo. Hindi ho siya nakipag-covenant sa Gentiles. Tayo po, we belong to the Gentiles. But because of Jesus Christ, tayo po ay napabilang sa mga tinatawag na mga spiritual Jew, kaya nakasama po tayo dun sa covenant ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya kung hindi ho natin ito uunawain sa kanilang pagkaunawa, sa kanilang salita, sa kanilang kultura, sa kanilang lingwahe, sa kanilang panahon, hindi ho natin talaga siya maiintindihan. Iintindihin natin siya base sa ating kultura, sa ating panahon, sa ating lengguwahe. Which is pag tiningnan niyo po, malayong malayo. At yun po yung dinaanan natin last Sunday. Nakita natin ang napakalaking pagkakaiba ng kaisipan natin sa kaisipan ng mga Hudyo. Pagdating po sa maraming bagay. At ito po yung ating ipagpapatuloy sa umagang ito. Nandun pa lang po tayo sa verse 1 ng Exodus chapter 21. At ang ating pong natalakay dito ay yung unang word lang sa verse 1. Inilagay ko po dito bilang pagbabalik aral lang ho, yung apat na iba't ibang translations, and of course there are many more translations. At tiningnan natin yung pagkakaiba at ito ay inihambing natin dun sa original Hebrew manuscript. Please remember, the Bible was not written in English.
originally. The Bible was not written in Tagalog. The Bible originally was written in the Hebrew language and in the ancient Hebrew language. And again, as a review, this was translated into Greek. Yung pong Hebrew Bible, tinranslate into Greek. Bakit po tinranslate ito into Greek? Kasi yung pong panahon na yon, yun ang kumbaga international language. Kaya itinranslate siya sa Greek. Pagkatapos po, bago tinranslate ito into English, ito po ay tinranslate into Latin. So yung tinranslate po into Greek, tinawag siyang Septuagint. Nung tinranslate na siya from Greek to Latin, tinawag naman siyang Vulgate. Tapos po, from Latin, tinranslate into English. At ang isa po sa sumikat na translation ay ang King James Version into English. Now, may mga Hebrew word na hindi po siya kaagad-agad pwedeng i-translate into Greek. Kasi walang kaparehas na word sa Greek yung Hebrew word. Bakit to walang kaparehas? Kasi yung Hebrew word ay siya ay konsepto. Ibig sabihin, pag binanggit mo yung isang salita na yon, marami hong nakapaloob, nakahulugan doon. Kaya wala siyang isang Greek word na right away equivalent ng Hebrew word. Kaya ang gagawin po nung nag-translate, ita-translate niya yon sa kung paano niya naintindihan yung concept na yon at ita-translate into one word. And then from Greek, tinranslate into Latin. Now, ganun din po. May mga Greek word na hindi siya kaagad matatranslate into Latin. At ganun din no, pagdating sa Latin, tinranslate sa English, meron din hong mga word na hindi siya right away matatranslate into English. So lalo pa nung isinali na sa Tagalog, sa Ilocano, sa Cebuano, and other languages and dialects. Isang example po dito ay itong Exodus 21 verse 1. Sa complete Jewish Bible, ang unang salitang ginamit ay, "These are the rulings you are to present to them." In the ESV, nagkaroon po ng now. No? Now, these are the rules that you shall set before them. Sa New King James Version, now these are the judgments. Napalitan naman yung rules ng word na judgment. Pagdating po dun sa NASB, now these are the ordinances. So yung rulings, naging rules, naging judgment, naging ordinances. Sa complete Jewish Bible, walang now. Nag-umpisa kagad siya sa this. Pagdating po dun sa ESV, NKJV at NASB, nagsimula naman ito sa now. Pag tiningnan ho natin sa kanyang original Hebrew Bible, ang talagang simula po ay end, hindi now. Mahalaga po yun? Mahalaga po yun. Bakit? Yung pong end, these are, sa Hebrew language po ay ve-ele. Pag-translate into English, nawala po yung end. Pinalitan siya ng now. Okay? Bakit ito mahalaga? Kasi yung pong word na end ay nagpapahayag na ito po ay isang connecting term. Which means, ikino-connect na ang chapter 20 sa chapter 21. So pag inaliso natin yung end, parang binrake.
Parang nawala yung connection. Okay? So, kaya po, napakahalaga ng word na end na ito. And these are. Kasi po, lahat na ng susunod na mga talata, kabanata at talata na susunod po sa chapter 21, lahat po yun all the way up to the end of Exodus and up to Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay nakaangkla siya dito po sa word na end. Bakit to? Kasi yung pong context nung lahat ng mga chapters and verses na susunod sa verse 1 na ito, ang context po nun ay yung mga naunang verses doon po sa chapter 20. So ibig sabihin, para makuha mo yung context, yung konteksto po ng mga susunod na kabanata at talata, kailangan alam mo yung chapter 20. Now sa chapter 20 po, yung 10 commandments na sinasabi natin, yung pong verse 1 and 2, ay napakahalaga naman siya dahil siya yung pundasyon or context noong pong 10 commandments. Ngayon, kung hindi mo alam yung mga context na yon, mabibigyan mo ng maling kahulugan yung mga susunod na kabanata at talata. Imagine niyo po yon, simula sa chapter 21, all the way, and all the prophets, the whole of Torah. Kaya hindi po natin pwedeng i-neglect yung end, yung ve-ele, na nawala ito doon sa mga English translation. Okay? As a reminder lang po, ang Bible ay hindi isinulat ng may chapter at verses. Wala pong chapter at verses ang Bible. Original. Ito po ay nilagyan lang ng chapter and verses ng Bishop of Canterbury kasi nakita niya na mas madaling basahin at mas madaling pag-aralan kung may chapter at verses, kung ito ay hahati-hatiin niya. So as a result, some Bible versions have different chapter and verse markings than others. So Exodus 21 is a continuation of Exodus 20. Hindi po nagkaroon ng break doon. Okay? Now, sorry. So yun po yung isang mahalaga doon na yung word na end na nawala pagdating dun sa English translation na nasa Hebrew manuscript. Pangalawa po ay yung word na rulings. Kasi sa Complete Jewish Bible, ang sabi po, now these are the rulings you are to present to them. When it was translated into English, naging rules, laws, judgments, ordinances. Question now is, which of these four ang tama? Rules ba? Laws ba? Judgment ba? Ordinances ba? Para makita po natin kung ano yung tama, pupuntahan natin yung original Hebrew Bible. Na ang ginamit po na word na Hebrew, doon po sa word na tinranslate na ruling, rules, laws, judgment, ordinances, ay mispat. So ngayon, iintindihin natin kung anong ibig sabihin ng mispat. Kasi yun po yung Hebrew word na ginamit eh. Now, bakit ito nagkaiba-iba? Bakit dun sa iba rulings, bakit sa iba rules, bakit sa iba laws, bakit sa iba judgment, bakit sa iba ordinances? Bakit nagkaiba-iba pagdating sa English? Yun nga po yung sinasabi ko kanina, na kasi yung word na mispat ay hindi po siya word na merong equivalent na Greek word na madali siyang i-translate into Greek. So kaya nagkaiba-iba ho. Mali ba yun? Hindi po mali. Ang point lang ho ay wala kasing walang 1:1 na equivalent word yung mispat sa English or sa Greek
or sa Latin. Kaya po siya nagkaiba-iba. Plus, meron din hong factor yung mga nag-translate ng Bible into English kung saan sila kabilang na denomination. So pumapasok po yung influence ng denomination nila sa pagta-translate ng Bible. Kung ano yung aakmang salita para dun sa doctrine ng kanila pong denomination, yun ang gagamitin nila. Moving on, ang isa pa pong mahalaga dito, dun sa paggamit nila ng word na mispat, meron hong laging kasamang word yan na Hebrew word na sedek. So ibig sabihin mo, para maintindihan natin yung mispat, kailangan maintindihan din ho natin yung word na sedek kasi siya yung laging kaugnay. So kaya ganun no, kaya hindi madaling i-translate no, yung word na mispat into one English word kasi meron pa rin po siyang kasamang Hebrew word na sedek na kaugnay noong pong word na mispat. So, kaya another challenge is, uunawain natin ngayon kung ano yung sedek na Hebrew word. Kasi po, yung sedek ay kaugnay siya nung mispat. Na para maintindihan natin yung mispat, kailangan na intindihan din natin yung sedek na Hebrew word. Kaya totoo po no, ang Bible, ang sinabi talagang may hinirang na mga tagapagturo Kasi kung tayo po ay hindi mahilig magbasa, mag-aral, magsaliksik, at nag-e-enjoy tayo doon, alam nyo, ewan ko lang, siguro po bihira ang mag-uubos ng panahon para pag-isipan to para pag-aralan to. Pero yung pong mga tao na talagang they are gifted with, with teaching, gifted din sila ng no, na yung nag-e-enjoy silang mag-aral, nag-e-enjoy silang magbasa, nag-e-enjoy silang makinig, nag-e-enjoy silang mag-ubos ng oras sa pag-aaral. Otherwise, hindi ho talaga mabibigyan ng pansin ito. Itong mga ganito pong pag-aaral, no? Pero dito po sa word na mispat and sedek na ito, ay may nakapaloob po kasing powerful divine concept. Kaya siya mahalaga na maintindihan. Now, ito po ang challenge. Para maintindihan naman natin kung ano yung mispat and sedek, kailangan po intindihin natin kung ano ang kaisipan ng Hudyo. Kasi word nila to So kaya ang trabaho natin ngayon, papasukin natin ang kaisipan ng Hudyo. At sa kaisipan ng mga Hudyo, papasukin natin kung ano ang kultura nila. Ano ang kanilang mga pinaniniwalaan. Para po maintindihan natin, para maintindihan natin yung susunod na mga chapters. Para maintindihan natin, bakit ba ganito ang mga Hudyo? No, sa kanila pong pagsunod sa batas ng Diyos. Marami po sa mga Kristiyano ang nag-akala na ang mga Hudyo ay para maligtas, kailangan sundin nila yung batas. Para sila ay maligtas. Kaya tayo sinasabi natin, kami hindi, naligtas kami by grace, hindi by works. Actually, ang mga Hudyo wala silang konsepto ng works righteousness. Ang konsepto ng mga Hudyo po ay obedience righteousness. They don't work for their salvation because they believe they are saved by grace alone. Kaya kapag sinabi natin doon sa mga Hudyo na ang salvation nyo is by works, kasi kailangan sundin nyo lahat yung 613 commandments para ma-save kayo. Sasabihin nyo sa atin ng mga Hudyo, mali ang pagkaintindi nyo sa amin. Dahil we are not saved by works,
We are saved by grace, but our righteousness is not by works, but our righteousness is by obedience. Now, ibangga natin sa atin, mga born-again Christian. We are also saved by grace. Tama ho? We are saved by grace and grace alone. But our righteousness is also obedience. May pinagkaiba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa mga Hudyo na, kayo naman, ang salvation nyo is by works. Wala ho silang concept ng ganoon. Mamaya, tatalakayin natin, ibang-iba rin po ang pagkaintindi ng salvation natin sa salvation nila. Malayong-malayo ho ang ating pagkaintindi sa salvation sa pagkaintindi nila sa salvation nila. Ngayon, kaya yun po kaya kung hindi natin nauunawaan ho yun, yung mga susunod na kabanata at mga ibang Old Testament books, hindi natin ho siya mauunawaan sa kung paano siya nauunawaan ng mga Hudyo. Kaya tinatalakay ko po ito, although a little bit technical. Well, tingin ko po, kaya ko rin naman sigurong mag-preach ng mamomotivate kayo. Uuwi kayo in high spirit, uuwi kayo encouraged, uuwi kayo na strengthen kayo, natuwa kayo, masaya kayo, pero hindi nyo alam ang Bible. Ginamit ko lang ang Bible bilang material ko para i-motivate kayo. Pero uuwi kayo, kasi after 1 week, wala na yung motivation na yon. Hindi na kayo motivated. Pero kapag natutunan nyo ang salita ng Diyos, masaya, malungkot, may problema or wala ka, alam mo ang Biblia. At ang Biblia ang mag-e-encourage sa iyo, hindi ang pastor mo. Kaya hindi po ako nandito para i-encourage kayo. Nandito po ako para ituro ang Biblia at ang salita ng Diyos ang mag-e-encourage sa inyo. Pag oras na kailangan nyo, nandiyan siya kasi alam nyo. Pero yung oras na discourage kayo, wala yung pastor nyo, at nagpapasarap doon sa Boracay, saan kayo hahagilap ng encouragement? Whereas kung alam ninyo ang salita ng Diyos, kinandyan ang pastor o wala, kinandyan yung kapatiran or wala, kaya nag-iisa ka o may kasama ka, mananatili ang salita ng Diyos na mag-e-encourage sa iyo. Now, ito po yung tinalakay natin Ano ang kaisipan ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano? Ang kaisipan ho natin nasa langit. Kaya nga sabi ng kasabihan, we are so heavenly minded that we are no earthly good. Ang kaisipan natin, pag namatay ako, sa langit ang punta ko. Which is tama naman po yun. Pero ang kaisipan ng mga Hudyo, wala ho silang kaisipang may langit. Wala silang kaisipan ng life after death. Ang kaisipan ho ng mga Hudyo, the only time that they have to please the Lord and to serve Him is in this earth. Once they died, their connection with God is cut off. Kaya ang mga Hudyo po, lahat ng, kumbaga po, pag-iigihin nila ang kanilang paglilingkod sa Diyos dito sa lupa at doon lang iikot ang buhay nila sa paglilingkod sa Diyos. Dahil yun lang ang opportunity para sa kanila na sila'y makapaglingkod sa Diyos at ma-please nila ang Diyos na nag-save sa kanila.
Tayo po hindi ganyan ang kaisipan natin. No? Ang kaisipan ho natin, relax tayo dito sa mundo. Chill lang. Cool. Anyway, pag namatay ako, heaven naman. Kaya hindi tayo masyadong seryoso sa paglilingkod natin. Hindi tayo seryoso sa pagsunod kung anong inuutos ng Diyos sa Biblia. Di ba? So, kaya magkaiba ang kaisipan natin. Now, iba ang pagtingin natin sa kabilang buhay kaysa sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, pag namatay ka, libingan lang. That's it, period. Kaya mayaman, mahirap, anong lahi ka man, Hudyo ka man or hindi, basta tao ka, namatay ka, isa lang ang pupuntahan nating lahat, libingan. Tayo po ang kaisipan natin, hindi. Pag ako namatay, ang katawang lupa ko, babalik lang sa alabok, pero ang espiritu ko babalik sa Diyos. Ang mga Hudyo, walang kaisipan that they will live with God in heaven forever. Because it is very unthinkable for them that a human being can live together with God who is holy in heaven forever. Hindi ho ganyan ang kaisipan nila. Okay? Now, dito ho tayo nagtapos noong nakaraan. Para sa mga Hudyo, ang kamatayan ay permanent separation mo na yan sa Diyos. Kasi nga ho, wala silang concept ng heaven. Kaya basahin niyo po ang buong Old Testament. Wala ho kayong mababasa dyan na may concept sila ng heaven. Lahat ho ng mga propetang nagsulat. Jeremiah, Isaiah, Obadiah, Amos, lahat ho sila na nagsulat sa Old Testament. Moses, who wrote the first 5 books of the Old Testament, basahin niyo po. Wala silang concept ng heaven. Wala ho kayong mababasa niyan. No? So, paniwala lang nila, pag namatay tayo, lahat ng tao punta sa libingan lang. Wala rin ho silang concept ng hell. Dahil nga ang concept lang nila, pag namatay ka, libingan lang ang punta mo, tapos na, that's it. Kaya walang heaven or hell sa kanila. Kaya sa Old Testament, yan din po ang mababasa ninyo. Wala kayong makikita dyan na they are discussing about hell. They are discussing about heaven. Because they do not have concept of that. Kaya para mamaya po, puntahan natin yung concept ng salvation nila. Kaya po ang mga Hudyo, bukod tangi, sila lang ang tao sa balat ng lupa na wala po silang konsepto ng underworld. Na may mga espiritong hindi mo nakikita, no? Yung po bang katulad nung one time nanonood ako nung ano po yan, dapat alam mo. May portion po doon na parang may kinukumbida silang paranormal. Na tingin ko hindi normal kaya parang normal siya Kukumbidahin nila. Tapos may one time, may mga magkakaibigan yata yun, meron daw nagpakita doon sa may tulay, sa isang bridge, at merong kamay na humawak yata, parang ganon. Tapos sinabi niya, sino sa inyo ang taga rito? Ako po. Tapos sa iba na siya yata nakatira. So nung bumalik ka, ikaw ang pamilyar dun sa espiritu. Kaya hinawakan ka niya. Di ba? Yan, parang normal. Pero ang Hudyo walang konseptong ganyan. Wala silang konsepto ng mga maligno. Ng mga white lady, ng mga kung ano-anong masasamang espiritong naglipa na sa himpapawid na hindi mo nakikita. Wala silang concept na ganyan. Dahil wala nga ho silang concept ng heaven, wala silang concept ng hell. Kaya ang concept ng mga Hudyo, ang buhay lang nila dito sa mundo. Kaya para sa kanila, pag ikaw ay namatay ng maaga dahil sa sakit, dahil sa aksidente, dahil sa digmaan, at dahil sa ano pa man dahilan, you are being cut off prematurely from the presence of God
And that for them is a form of punishment. Once you are cut off from Israel, yan po para sa kanila ay isang punishment. Kaya kailangan they have to live long at ma-fulfill nila, kumbaga po, yung mga iniuutos ng Diyos sa kanila. Kaya po ang mga Hudyo, wala ho silang nasa isip, kundi ang buhay nila umikot lang sa paglilingkod sa Diyos. Mabuhay lang sila para sa Diyos. Kaya po sa kanila, batang paslit pa lang, tinuturuan na nila. At the age of 5, tuturuan na nila yan ng Torah. Imagine po, at the age of 5. Diba? Ibang-iba ho sa atin, lalo sa panahon natin ngayon. Sa atin po, yung ating anak, diba, dumedede pa lang, may tablet na. Diba? Lalo na kung capable tayo, meron na kagad mga kanya-kanyang tablet yan. Mas expert pa sa atin pagdating sa computer. Pero tanungin natin yung 5 years old nating anak kung kilala niya si Moses. Ay, sino ho yung kapitbahay natin? Hindi yun. Kaya mahalaga din ho na sila yung umaattend ng Sunday school natin eh. Kasi diyan naumpisahan na silang buksan. Naumpisahan na ho silang turuan. Kaya encourage natin sila umattend doon. Tingin lang natin naglalaro-laro yan pero you never know kung ano po kung paano dinidil sila ni Lord, no? Anyway, yan po mga Hudyo. So, para sa mga Hudyo, physical life was once only time to serve Jehovah. Yung buhay lang nila dito, yan lang. Kaya po yung buong buhay nila talagang ipaglilingkod nila sa Diyos. Kaya wag ho tayo magtaka, pagdating ho natin doon sa mga ibang chapters, na ganun ka-strict yung kanilang batas pero susundin nila. And mga kapatid, pagdating ho natin sa Leviticus, dun nyo naman ma-appreciate. Pagkatapos ho nating pag-aralan yung mga pinagagawa ng Diyos sa kanila, na talagang susundin nila yon. Dahil nga po, hindi para sila ay masave, kundi ito po ay bilang pagsunod sa Diyos dahil sila ay sinave ng Diyos. At dyan ho natin ma-appreciate mga kapatid kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. You will have a deeper understanding ng sacrifice ni Jesus Christ para sa iyo kung naintindihan mo ang Leviticus. Pero pag hindi mo naiintindihan ang Leviticus, mababaw po ang appreciation natin sa ginawa ni Jesus para sa atin. In Christ's day, Hebrews had developed a strong death and afterlife doctrine. Now, to continue with our study, ang Old Testament Hebrew, yung mga panahon nila Moses, yung mga Hudyo nung panahon ni Moses, ang orientation po nila is the present time. Yun ang kanilang thinking. Yan ang orientation nila, yung present, no? Because they believe that after death, no more opportunity to please Yahweh. Kaya po ang kanilang orientation yung pangkasalukuyang panahon. Dahil nga po, wala ho silang isip na di bali, pag namatay naman ako, makakasama ko naman ng Diyos sa langit. Madalas nadidinig pa nga natin, di ba? Na anyway, pagdating natin sa langit, walang tigil na pag-worship. Kaya tuloy ang isip natin, kahit dito sa lupa, hindi ako mag-worship. Anyway, pag namatay ako, for eternity, mag-worship naman ako eh. Di ba? Ang mga Hudyo, kailangan mag-worship na ako ngayon. Kasi pag namatay ako, wala na akong time to worship Him. Kaya talagang pagbubutihin nila yung pag-worship nila habang nandito sila sa lupa. Habang buhay sila, habang malakas sila. Therefore, obedience and righteousness in this life was their aim.
Obedience and righteousness in this life was their aim. Yan ang mga Hudyo. Habang nandito kami sa lupa, dito kami susunod sa Diyos. Dito kami maglilingkod sa Diyos. Dito kami mabubuhay in righteousness sa Diyos. Dahil ito lang ang opportunity namin. Wala na. No? Ang modern Christian, just like us, ang ating pong orientation, future. Ang mindset natin, future. Ang mindset natin, ang reward natin ay future. Ang Hudyo, ang reward nila is the present life, not future. So kaya put yourself in the shoes of the Jews. Na ang orientation nyo po ay ang opportunity mo lang, o wala kang concept ng heaven, at ang opportunity mo lang dito sa lupang ito ay habang buhay ka, dito ka maglilingkod sa Diyos. Ano ang gagawin ninyo? Tingin nyo kaya magpapabanjing-banjing tayo sa paglilingkod sa Diyos? Tingin nyo kaya hindi natin bibigyan ng priority ang paglilingkod sa Diyos? Kaya po ang mga Hudyo, umikot ang buhay nila sa paglilingkod lang sa Diyos. Whether they are engaged in business, in family, whether they are engaged in education, kahit na po saan larangan sila naka-engage, ang priority nila is to serve the Lord. Why? Because that's the only opportunity for them to serve their God. Wala hong future. Tayo kasi may future eh. Tayo kasing isip natin, anyway, sa langit naman, maglilingkod ako doon sa Diyos, mag-worship ako kay Lord. Kaya dito, kahit di ako maka-worship sa Sunday, may susunod pang Sunday eh. Diba? Anyway, sa susunod na mga Sundays, a-attend ako para mag-worship ako kay Lord. Ngayon, di muna. May future pa naman eh. Sila ho kasi walang ganon. Because in their mind, it could be that will be the last day na mag-worship ka kay Lord. Kasi hindi mo alam kung mamamatay ka na bukas. Kita niyo po ang pagkakaiba? Hindi niya alam kung bukas buhay pa siya eh. Ang kaisipan nila, pag namatay siya, wala nang ibang opportunity to serve the Lord. Wala nang opportunity. Hindi nila alam kung bukas buhay sila eh. Kasi pwedeng sa digmaan mamatay sila. Pwedeng bukas magkasakit mamatay sila. Pwedeng maaksidente sila. Ang isip nila pag namatay ako, cut off na ako kay Lord. Wala na akong connection. Wala na akong time para maglingkod sa Kanya. So kaya bawat araw para sa kanila ay lubhang mahalaga na pagbutihin nila ang paglilingkod nila sa Diyos. Dahil ang isip po nila, kailangan madatnan ako ng Diyos na I am obedient to Him because that's the only way to please my God. Not because para masave ako, kundi ang isip nila, kasi sinave niya ako. Kasi niligtas niya ako. Kaya pagbubutihin ko ang paglilingkod ko sa Kanya ngayon, dahil ito lang ang pagkakataon kong maglingkod, dahil bukas hindi ko alam kung buhay pa ako or patay ako. Kung bukas ako ay may karamdaman na o wala. Dahil panahon nila, mayroon din naman sakit sa puso eh. Sa tingin ko may inaatake din sa puso eh. Hindi lang naman ngayon yan eh. So yan po ang utak ng Hudyo. Kaya pag iigihin nila, pagbubutihin nila ang paglilingkod nila sa Diyos. Dahil ayaw nila na datnan sila ng Diyos na sila ay hindi sumusunod. After death, an eternal life with God. Yan po ang kaisipan natin. Kaya ang goal ho natin is obtaining eternal security. Kaya kita niyo po, pinagtatawanan tayo ng mga Hudyo eh.
nung pinagdidibatehan ng mga Kristiyano yung eternal and non-eternal security. Di ba? May mga nahati pa po, may mga Calvinism at Arminianism. Meron pong mga naniniwala na you are eternally secured kapag ikaw kay Jesus Christ, hindi mawawala ang salvation mo. May naniniwala naman na nawawala ang salvation mo. Hati yung mga Kristiyano. Yung mga Hudyo, pinagtatawanan tayo. Kasi ang isip nila, ano yung pinag-aawayan yung eternity? At non-eternity. Kasi sa concept nila, wala ngang eternity with God. God is eternal, but for them, walang eternity. They will not live for eternity. Tingnan mo natin yung salvation. By the way, mga kapatid, baka para hindi ko kayo maligaw, no? Gusto nating unawain kung ano yung mispat at sedek. Okay? Kasi yun po yung sinabi ni Moses o sinabi ng Diyos kay Moses na sabihin sa mga tao, now, sabi doon, and now these are the mispat. Okay? And then pagkatapos po ng verse 1 na yon, sumunod na kung ano yung mga mispat. At tinignan ho natin na yung mispat pala ay meron siyang katandem na Hebrew word na sedek. Yung mispat, tinranslate siya into law, rules, ordinances. Yung sedek, tinranslate siya into righteousness. Okay? So kaya, mag-judgment or rules or ordinances and righteousness. Yun po yun, no? Kaya ngayon, para maunawa natin yung mispat, kasi sabi ni Moses dun sa mga tao na sinabi ng Diyos, these are the mispat. And then tapos lahat to sinabi na kung ano yung mga mispat. Chapter 21, 22, 23, di ba? Yun na po These are the mispats. Again, ulitin ko po. Katandem na word ng mispat is sedek. Kasi para maunawaan natin yung mispat, kailangan maintindihan din natin kung ano yung sedek. Magkatandem ho sila. At para maintindihan natin siya, kailangan unawain natin ang kaisipan ng mga Hudyo. At ikumpara natin sa kaisipan natin. Kaya yung ginagawa po natin ngayon, ay tinitingnan natin kung ano ang kaisipan nila pagdating sa langit at saka ano ang kaisipan natin pagdating sa langit. Tinitingnan natin ano ang kaisipan nila pagdating sa pag namatay ka at ano ang kaisipan natin pag namatay tayo. Nasusundan niyo po ako? Naghahambing tayo. Okay? Ngayon, tiningnan din natin ano ang kaisipan nila pagdating sa libingan, sa Sheol, yung word na Sheol, at tinranslate into Hades sa New Testament, at tinranslate into hell sa English. So, anong kaisipan nila pagdating doon? Anong kaisipan natin? Ngayon, titingnan natin, anong kaisipan nila pagdating sa salvation? At tayo, anong kaisipan natin pagdating sa kaligtasan? Sa salvation. Bakit natin ginagawa ito? Para makapasok tayo sa kaisipan ng mga Hudyo, dahil kaya natin gusto makapasok sa kaisipan ng Hudyo, dahil gusto nating maintindihan ang tamang konteksto ng mga susunod na mga chapters na pag-aaralan natin. Para tama po yung pag-intindi natin kasi tama yung context natin. At para maging tama ang context natin, pupunta tayo sa kaisipan nila. At syempre po, nakapaloob doon ang kultura at lengguwahe nila. Kaya natin tinatalakay yung Hebrew word na mispat at saka sedek kasi siya po ay Hebrew words na kailangan maintindihan natin kung ano ibig sabihin nun. Okay? Sundan niyo pa po ako? Now, tingnan natin kung paano ang pagtanaw nila sa salvation. Ang Old Testament Hebrew o ang mga Hudyo, ang salvation, ang kaligtasan para sa kanila, ito po ay isang accomplished fact via their forefathers. Bakit? Kasi sino po ba ang forefathers nila? Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Pagdating kay Jacob, nagkaroon na ng 12 tribes. Okay? Abraham, Isaac, and Jacob.
Nung pinili ng Diyos si Abraham na magmula sa kanya ay kanyang pinili ang lahi ng mga Hudyo, para po sa mga Hudyo, doon nagsimula ang kanilang kaligtasan. At ito ay tinuloy kay Isaac, kay Jacob, hanggang doon sa 12 tribes. Kaya it is by grace. It is by grace na sila ay pinili. Dahil sa napakaraming nasyon sa bansa ay sa mundo, Israel ang pinili ng Diyos na maging bayan niya. At yun ay nagsimula kay Abraham. At doon, sa kaisipan nila, yan ang simula ng kaligtasan nila. Okay? Sa New Testament Christian, sa atin ho, ano ang kaligtasan sa atin? It is a future reward for accepting Christ. Sa kanila po, ang salvation ay isang naganap ng pangyayari dahil nung pinili ng Diyos yung kanilang forefathers, si Abraham, Isaac, and Jacob, they considered themselves as saved. Kaya yun po yung dahilan kung bakit yung sa pagsunod nila ng 613 commandments na yon, hindi yun para maligtas sila. Kundi dahil kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sila ay ligtas na, kaya nung ibinigay kay Moses yung batas, na susundin nila, sinunod nila yon kasi ligtas na sila. Now, para sa mga Old Testament Hebrew, being a part of the set-apart group of Israel, ang kaligtasan para sa kanila. Kaya, if you belong to the nation of Israel, you are saved para sa kanila. You are set apart by God and you are saved. Saved from what? Sabi po doon sa pangatlo, saved by God's grace from being born a pagan. So ang konsepto po nila ng kaligtasan, naligtas sila dahil ang kaligtasan nila is naligtas sila dahil hindi sila mga pagan. Hindi po sila naligtas na pag namatay sila, langit ang punta nila. Ang salvation sa kanila is na save sila dahil sila ay piniling tao ng Diyos. Kaya hindi sila pagan. Okay? Sa atin po, pagdating sa atin ang salvation is forgiven. Tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Tama? Sa atin po, righteousness is based on the work of another. Di ba? Ang righteousness ho para sa atin is the righteousness of Christ. Sa kanila po, ang righteousness sa mga Hudyo, hindi po yung ginawa ng iba para sa kanila. Tayo, ang righteousness natin, yung ginawa ni Jesus para sa atin, yun ang righteousness natin. Sa kanila, ang righteousness nila is pagsunod doon po sa ibinigay na mispat ng Diyos sa kanila nung time ni Moses. So, kaya sa atin po ang righteousness para sa mga Hudyo, which is tzedek in Hebrew, ay obedience doon po sa 613 commandments. But that righteousness doesn't equate sa kanilang salvation. Because they believe their salvation is accomplished already by Abraham, Isaac, and Jacob. Because for them, salvation is being saved from being born not a pagan. Okay? So sa atin po, ang salvation natin is, ang righteousness natin rather, is done by another person. Na ang sino nag-accomplish ng righteousness natin? Paano tayo naging righteous? Because of Jesus Christ. Okay? And because of that, ang concept natin,
because of the righteousness accomplished by Jesus Christ that was imputed upon us, we are now saved. At ang salvation natin is, we will go to heaven. Ang Hudyo, hindi. Ang salvation nila, ang tinuturing nilang salvation, hindi kami mga naging pagano. Kami ay chosen people. At pinili kami by grace. At dahil diyan kami ay saved at hindi kami pagan, eto ngayon ang ipinatutupad ng Diyos na gagawin namin, yung mispat. Okay? Susundin namin lahat ngayon yan. Susundin namin lahat yan. At yan ang magiging sedek namin. So yung ibinigay ng Diyos, yun yung mispat. Yung pagtupad nila sa mispat, yun yung sedek. At ginagawa nila yon dahil yung salvation nila ay accomplished na. At yung nag-accomplish ng salvation nila is si Abraham, Isaac, and Jacob. Nung pinili sila na maging bayan ng Diyos. At dahil pinili sila na bayan sila ng Diyos, hindi na sila pagan. Kaya kumbaga, na-save sila sa hindi pagiging pagano. Kaya habang buhay akong nandito dahil hindi ako pagano at ako'y pinili ng Diyos na bayan niya, susundin ko ngayon kung ano ang sinabi niyang mga mispat. Dahil sa pagsunod ko doon sa mga mispat, yan sa mata ng Diyos ang righteousness namin. Pero, mga kapatid, sa susunod ng mga tatalakayin natin, makikita natin na ang righteousness ng mga Hudyo, which is yung pagsunod doon sa mispat natin, kung ano po yung ibig natin sabihin dito. Dahil, ulitin ko po, dyan nakaangkla kasi yung pangunawa natin doon sa mga susunod pang mga kabanata. Kapag binilisan natin to, binaliwala natin to, mababaliwala ho yung pag-aaral natin doon sa mga susunod. Lagi tayong may katanungan, bakit ba ginagawa ng Hudyo yan? Bakit nila ginagawa yan? Lagi nating tatanungin, anong relevance sa atin yan? Bakit ba natin kailangan yung pag-aralan, pastor? Lagi ho nating tatanungin yon. At hindi ho mabibigyan ng kasagutan yon hanggat hindi natin nauunawaan itong pinakapundasyon. Kaya ako ho tinatalakay itong mga ganitong sobrang ka-technical na mga bagay. But again, mga kapatid, hindi ho natin mamadaliin ito. Ito ay ating iisa-isahin para maunawaan ho natin. So tayo po'y tumayo. Tayo ay magtatapos sa ating gawain.